Amen po ba? Ayan, so, ready na po ba tayong ibigay po yung pinaka-the best na papuri para sa ating Lord? Amen. So, sabi ko sa awit 118, verse 15, ikaw ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamit. Ang pagkadakila mo ay hahayag. Ayan, so, atin pong pasalamatan, dakilain at ipagdiyo ang ating Panginoon. Hallelujah!
Hawak mo sa iyong kamay.
patuloy mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan, sa buhay na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Dalangin ko po na sa umakto, sa patuloy po namin pananambahan sa iyo, mangusap ka nga po, Panginoon, sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw po ang patuloy na madakila at maluwalhati sa aming buhay. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa nagdaang linggo. Salamat, Panginoon, na patuloy mong nilalagay sa amin ang kagalakan, ang kapayapaan. Higit sa lahat, Panginoon, ang pag-asa. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. Yan. Ayaw nung microphone sa akin. Pero maganda naman sa mga worship team. Palakpan nga po natin yung mga worship team. Parang ayaw yata kung ano, salita ngayon. Okay, yan. Una sa lahat, sa magandang umaga sa bawat sa inyo. Welcome yung bawat isa. Maging ang ating po mga tiga-San Juan. Tuli ng Panginoon na kayo ay nakasama namin dito. Palakpan nga po natin yun. So sa umaga po ito ay patuloy po tayo na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. But before yan, maganda po kasi na pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon ay meron po tayo masayang puso, masayang mukha. Tignan mo ang iyong katabi kung masaya siya kahit naka-face mask yan. Makikita mo naman sa mata. Yan. So kung hindi masaya, sabihin mo sa kanya, kapatid, may isasaya ka pa. Okay po. So, pag-aaralan po natin ngayon ay ano po muna natin to? Tingnan po muna natin to. Ayan. Ayan. Ano po yung bagay na nakita po natin dyan? Yung po bang driver natin nasa tamang daan ba? Wrong way or right way? Kasi dalawa po yung nagsasabay at yung isa ay umiilaw. Okay po. May ano po kayo? Hindi po kayo. Ano po yung mapapag-aralan po natin ngayong umaga? So dalawa po yung nagsasabay, yung isa umiilaw, yung isa ay wala. Sino kaya yung nasa right way na yan? Ito kaya may hawak na manibela o yung mga sino kaya doon yung tama yung masasalubong ba? Yung nakailaw ba? So sa buhay po natin ngayon ay makakita po natin na kumisan sa dami po ng ating napapakinggan, sa dami po ng ating napapanood, hindi na natin alam kung ano ang tama. Diba? Kaya umpisa, kung ano na lamang yung marinig natin, yun na yun. At sa umaga po ito, pamagatan po natin yung ating pong topic ngayon, joyful journey. Okay po. So yun po pinakita ko kanina, sabi nga, pag sa journey po na buhay po natin, kung sino po yung kasama natin, yun po yung nagbibigay sa atin ng tawag dito, yung mood, kung masaya tayo o hindi masaya. Ngayon po umaga ay tatanungin ko po kayo, sa journey po natin ng Christian life, kayo po ba ay masaya? Masaya po ba kayo dahil kayo ay Kristiyano? Masaya po ba kayo sa journey ng inyong buhay? At kung hindi, ano yung
nararamdaman ninyo sa journey ng inyong buhay. Okay. So alam niyo po, mahalaga na makita po natin kung masaya tayo sa journey ng ating buhay. Kung sinabi niyo masaya kayo sa journey ng inyong buhay bilang sa mananampalataya, bakit kayo masaya? At kung hindi ka naman masaya sa iyong buhay, mananampalataya o sa journey ng iyong buhay, bakit hindi ka masaya? So dalawang question lamang po yun. Bakit masaya ka sa journey ng iyong buhay? Sa journey ng iyong pananampalataya? Okay? At pangalawa, bakit hindi ka masaya sa journey ng iyong buhay bilang isang mananampalataya? Okay? So, ngayon pong umaga, tingnan po natin na bakit kaya hindi ako masaya sa journey ng aking buhay o sa aming pananampalataya. Kung masaya ka naman, pwede naman, bakit masaya? Ano yung nagbibigay sa akin ng saya para ako ay maging dapat pang sumaya sa journey ng ating buhay. So lahat po tayo ay merong tinatawag na journey sa ating buhay bilang sa mananampalataya. So yung pinakita ko po kanina, hindi po maiwasan na may mga masasalubong tayo na kung isa malilito tayo, saan ba yung tama? Sabi ko nga, depende sa ating pong pinapakinggan. Okay? So dito po sa ating pong talata, buksan po natin ang ating Bible sa aklat po ng Psalms chapter 1, verse 1 and 2. Okay, sabi po doon, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on His law day and night. So sabi po dito, mapalad daw po. Mapalad. So pag sinabi po yung mapalad, siyempre, masaya. Pag sinabi kong bless, siyempre, masaya. Bakit daw po bless? Bakit daw po masaya yung journey ng ating buhay bilang sa mananampalataya? Dahil sabi po doon, yung hindi nakikinig, the one who does not walk in step with the wicked. Sabi po doon, masaya daw po pag ang journey mo ay yung hindi ka nakikinig saan? Sa payo ng mga masama. Sabi po dito sa Tagalog. Okay po. So alam niyo po na all of us want a blessed and joyful journey in life. Tama po ba ako? Dahil po ba tayo ay nagnanais na tayo ay maging blessed at maging masaya sa journey ng ating buhay mananampalataya? Pero bakit kuminsan hindi ka masaya? O kaya bakit kuminsan ay parang wala yung saya sa iyong journey? So sabi po, people are in pursuit or in quest of happiness. Always want to find joy in life. So ito po yung hinahanap lagi. Ito po yung sabi nga doon, pinagsisikapan ng maraming tao yung maging masaya. At lahat tayo gusto natin maging masaya ang ating buhay. Maging masaya ang ating journey. Sabi ko kanina, bakit nga ba hindi masaya? At bakit nga ba masaya? Ano ang dahilan? So makita po natin dito ang dahilan kung bakit nga ba hindi masaya yung ating journey sa buhay. At makikita rin natin bakit nga ba masaya ang journey ng ating buhay bilang sa mananampalataya. Tingnan mo po ang iyong katabi. Makikita mo po yan kung siya ay masaya sa journey ng kanyang buhay bilang sa mananampalataya. Alam niyo po, always want to find joy in life. Sabi doon, sa paghahanap ng mga bagay na ikasasaya ng tao, marami ang napupunta, sabi doon sa tinatawag na very shallow kind of happiness. Yung bang sa paghahanap, sa pagpupusigi na matagpuan ang tunay na kaganapan sa buhay nito, marami po ang nakakasumpong doon sa tinatawag na very shallow kind of happiness. Ano po yun? Karamihan, ang akala nila ang katagumpayan ay ang makamit ang lahat ng
hinahanap nila. Kung minsan nakala ng tao, ang kaligayahan ay makikita doon sa material na bagay. Alam niyo po, eto, kahit gaano ka katagumpay sa buhay, hindi magtatagal yung kasiyahan na yan. Amen? Tawag po dyan shallow kind of happiness. Kahit nabili mo na ang pinakagusto mong gamit, na lagi mong pinapangarap, lagi mong pinag-pray, sandali ka lang, magiging masaya. At pagkatapos nun, wala na ulit. Then, you desire something for else. Ano pong ibig sabihin? Halimbawa ganito. Meron kang gustong cellphone na bilhin. Pinag-pray mo. Ang ganda ng gadgets. Pag nabili mo ito, ilang saglit lang, wala na uli yung saya. Kasi meron na naman kahapon mas maganda. Okay? Baka po natin. And you desire that for something else. Ganun po. Ang kasayahan sa mundong ito, tanda po natin, hindi matatagpuan sa anumang uri ng mga bagay na narito sa mundo. Sabi nga po, the joy of the world will not last forever. Tanda po natin yan. Ang kaligayahan, kagalakan, na bigay ng mundo, hindi po ito nagtatagal. Pakita po natin mamaya, ano ba yung kagalakan, yung bang saya na binibigay ng mundo? Sabi na, where do we to find the real joy and blessed life? So kung ang kaligayahan sa mundo ito ay hindi nagtatagal, saan natin matatagpuan ang tunay na kagalakan at tunay na pinagpala buhay? Ang sinabi nyo, di pala nagtatagal. Napakasyalo pala yung kaligayahan na makukuha sa mundo ito. Now, ito yung tanong, where do we find the real joy and blessed life? Saan pa natin matatagpuan talaga ang tunay na kagalakan? Kasi pag sabi nga, ano pa, mayroon kang nabili isang bagay na gusto mo, pag nabili mo na, saglit lang magiging masaya ka. Karoon ka ng magandang bahay, gusto mo, masaya ka siyempre, saglit lang yun, nawawala din. Karoon ka ng sasakyan, gusto mo, saglit lang din yun, nawawala. So kung ganun po ang mga bagay dito sa mundo, ito po yung tanong, where do we find the real joy and blessed life? Saan pa natin talaga matatagpuan ang tunay na kagalakan? Sabi po doon, the only thing that can satisfy our heart is none other than our relationship with God. Okay. Alam niyo po, andun din po ang sagot. Ang tunay lamang po na makakapag-satisfy ng sa ating puso ng tunay na kagalakan ay walang iba kundi ang ating relasyon sa ating Panginoon. Pag sinabi kong relasyon sa ating Panginoon, ito po yung ating pangalagaan, ito po yung ating pahalagahan. Nakuha po natin, ito po yung ating ingatan, yung ating relasyon sa Lord. Na wag po tayong malalayo sa Diyos. Kasi po pag napalayo po tayo sa relasyon natin sa Diyos, doon po papasok, doon po mawawala yung tunay na kagalakan. And then sabi doon, our love to God, yung pag-ibig po natin sa Diyos. Gaano mo ba kamahal ang ating Panginoon? Kung susukatin mo yung pag-ibig mo sa Diyos, paano mo ba ito masusukat? Alam niyo po, pag na-maintain po natin ang ating relasyon sa Lord at yung pag-ibig natin sa Panginoon, ito po yung siya lamang po yung makakapuno ng longing ng ating puso. Sabi nga po doon sa parabol ng ating Panginoon, meron sa magsasaka nakahukay ng
ng isang kayamanan. Alam mo sabi niya, ibinenta niya yung kanyang bukid at binili yung kayamanan iyon. So nakita po niya yung tunay na kayamanan. Walang iba kundi ang Lord. So makita po ba natin, sabi nga, makita po natin sa ating buhay na ang tunay po na yaman ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi parang ganito yun eh. Narinig ko sa isang mga karami, sabi niya, pag yung taong yung binata nanligaw sa isang babae, ito yung niligawan niya. Tapos, siyempre niligawan niya. Ngayon, nakakita siya ng mas maganda. Iniiwan niya yung una niyang niligawan at yung mas maganda, yung kanyang nililigawan. Parang ganun lang din eh. Sa buhay na ito, makita po natin na maganda, masarap ang buhay sa mundo ito. Pero, mas masarap ang mabuhay kung ang Diyos ang kasama po natin sa ating journey. Tama po natin. Iiwanan mo yun eh. Parang yung, sabi nga, yung lalaki. Bakit iniiwanan niya yung una niyang nakilala? Kasi meron siyang nakita mas maganda. Halimbawa lamang po yan. So ganun din. Bakit natin iiwanan? Bakit natin mas pahalagahan ang ating pag-ibig at relasyon sa Lord? Kasi nakita natin na mas mahalaga ang Diyos sa ating buhay. Amen po? So sabi nga po doon, yun lamang po ang makakapuno sa longing ng ating puso. Alam ko lahat po tayo may mga longing sa ating puso. Meron tayong something na hinahanap na kumisan hindi natin maintindihan. Matutugunan lamang yan. Una, iayos mo ang relasyon mo sa Diyos. Amen? Pangalawa, ang pagmamahal mo sa Lord. Sabi nga sa Bible, love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Pag sinabi po ito ng ating Panginoon, na gawin natin ang bagay na yon, hindi ka malulugi. Kasi alam niya na ito yung pupuno sa buhay mo. Ito yung magbibigay sa inyo upang ikaw ay mag-enjoy sa journey bilang sa mananampalataya. Amen po? So bakit nga ba yung ilan ay hindi nag-enjoy sa kanilang buhay pananampalataya? Bakit nga ba yung ilan ay parang walang saya sa kanilang buhay bilang sa mananampalataya? Ano yung sabi ko doon? Sabi doon, the psalmist pointed out the pathway that we should not go. So sinabi po noong psalmist, sumulat po sa ating pong binasa na ito yung dapat na daanan natin at ito yung dapat na gawin natin. Sabi po doon sa verse 1 na binasa natin, walk not in the counsel of the ungodly counsel. Sabi po doon ano yun, huwag daw lumakad. Walk not in the counsel of the ungodly counsel. Para daw magkaroon ng masayang journey sa buhay. Para daw magkaroon ng blessed life. Ang sabi po, pino-point out po ng psalmist, umiwas daw sa mga masasama. Sabi po, the counsel of the ungodly. Umiwas daw sa masasama. Kaya niyo po ba umiwas sa masasama? Bakit po pinaiwas ng sumulat ng psalmist sa mga masasama? Because the counsel of this word, what the word teaches us today. Dahil ang payo daw, ang turo daw ng mundo ngayon sa bawat isa ay yung pagkakaroon ng isang self-sufficient. Ito yung turo ng mundo. Kaya sabi ng psalmist niya, blessed, mapalad, masaya. Sabi doon, yung tao na hindi sumusunod sa payo ng mga ungodly, sa mga masasama.
Kasi sabi mo, ang turo daw po doon ay self-sufficient. Yun ang tinuturo ng mundo ngayon. Ano po ibig sabihin ng self-sufficient? Self-sufficient, ito po yung tao na sabi niya, kailangan bilib ka sa iyong sarili. Ito po ang turo ng mundo, kailangan bilib ka sa iyong sarili. Hindi mo kailangan ang iba. Yun po ang turo ng mundo. Hindi mo kailangan makipagkapwa-tao. Unahin mo ang iyong sarili. Yan ang turo ng mundo. Hindi mo kailangan ang Diyos. Mas matindi po ito. Ito ang turo ng mundo. Ito ang sinasabi ng mundo. Hindi mo kailangan ang Diyos. Kaya magtataka ka. Maraming mga tao ang walang panahon at walang takot sa Diyos. Ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Tama po niyo. Maraming tao walang panahon sa Lord. Kasi ito ang tinuturo ng mundo. Self-sufficient. Kaya mo yan. Kahit wala ang tulong ng Diyos. Kaya maraming nang makikita na pagdating ng linggo ay wala sa simbahan. Kasi yun ang tulong ng mundo. Hindi mo kailangan ang Diyos. Ba't purihin ang Panginoon? Tayo na narito. Alam ko kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Nakakagas po yung testimony ni Elsa sa akin. Napakalaga ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod. Alam ko, someday, na beyond doon sa kanyang inaasahan, ay bibigay ito ng Lord sa kanya. Bakit? Napakalaga sa kanya ang Lord. Napakalaga sa kanya ang paglilingkod. Napakalaga sa kanya ang Diyos sa kanyang buhay. Kinikilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. So ano pa po yung turo ng mundo? Bakit hindi tayo nagiging masaya? Bakit hindi ka masaya sa journey mo bilang sa mananampalataya? Sabi doon, you can be the master of your life. Ito yung tinuturo ng mundo. You can be the master of your life. Ang tinuturo po ng mundo, kabaliktaran sa salita ng Diyos. Ako po ba natin? Pag may nagkasala sa'yo, ano ang sinasabi? Okay, umawi ka, gantihan mo. Pero ano ang sinasabi ng Bible? Pag may nagkasala sa'yo, patawanin mo. One time, sabi ng kanyang alagad, Panginoon, kung nagkasala ang aking kapwa, ilang beses ko ba siyang patatawanin? Ang sinabi ng ating Panginoon, 77 beses ko siya patawanin. So makita po natin, baliktad ang tinuturo ng mundo sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto mo maging miserable ang buhay mo, mabuhay ka sa mundo ito. Kung mausap ka ng mga tao, walang takot sa Diyos. Sabi ko doon, walk not in the counsel of the ungodly counsel. Pinapoint out po ang sabi, huwag kang sumama, huwag mo samahan, huwag kang mamuhay sa mga masasama, sa mga ungodly people, sa mga tao walang takot sa Diyos. Pag ang mga tao ito ang sinamahan mo, tiyak magugulo ang buhay mo. Tiyak hindi ka mag-i-enjoy sa journey na binigay sa atin ng Panginoon. So that you can be the master of your life. Ang tinuturo ng mundo, follow your heart. Kahit mali. Napansin ko natin yun. Dami ako nakita na ang payo ng mundo, ang payo sa kanila, ng mga ungodly people, follow your heart. Kahit mali. Follow your heart. Kahit illegal pa ito. Yun po ang tulog ng mundo. Of course, ang mundo kailangan po natin. Kailangan po natin makihalubilo sa mundo, sa mga ungodly people, para madala natin sila sa Lord. Hindi tayo ang madala sa mundo. Nabi po ba?
Hindi tayo pwede umiwas sa mundo, pero kaya natin umiwas na tayo ay madala sa mga bagay sa mundo. Tayo po ay nasa mundo. Ibig sabihin, nasa mga ungodly people, tayo po yung magdadala sa kanila, mag-aakay sa kanila, para madala po natin sila sa Panginoon. Amen? Hindi tayo yung susunod sa mga bagay na pinahahalagahan nila. Amen? Sa'yo, sa pananampalataya, ano ang mahalaga sa'yo? Mahalaga sa'yo ang Diyos. Mahalaga sa'yo ang Sunday. Amen? Naisip nyo lang po ba? Dumating na po sa puso nyo na napakahalaga ng Sunday sa buhay nyo. Kasi ito po yung panahon lamang na tayo po ay magkakaroon ng fellowship. Ito yung panahon na tayo sama-sama makapanambahan sa Panginoon. Bagamat tayo nananambahan sa ating mga tahanan, kahit saan pwede tayong sumamba. Pero ito po yung isang bagay na sinasabi ng Bible na huwag kalilikaan, dumalo sa mga pagtitipon. So, ibig sabihin, pag ito ay sinabi ng Diyos, sinabi ng Bible, ibig sabihin, may benepisyo po ang pagsasama-sama at pagtitipon-tipon pag-araw ng Sunday. Mahal sa mundo, sa mga ungodly people, mahalaga ang Sunday nila para sa mundo. Naintindihan po ba natin? Kasi makita natin, yung mga ungodly na yung hindi masyadong pinapahalaga ng Lord ginagawa nilang pagkakataon ang araw ng linggo. Sabi, maraming kita dito malakas ang kita dito. Parang gano'n Pero ikaw na mananampalataya, mahalaga sa iyo ang Sunday, kaya narito ka. Amen? Sabihin, huwag tayong madadala sa pinahalagahan ng mundo. Tayo ang magdala sa kanila sa pinahalagahan natin bilang sa mananampalataya. Amen? So sabi doon, blessed is the man that walk in the counsel of the ungodly. Ano pa po yun? Bakit kuminsan hindi tayo masaya sa ating journey bilang sa mananampalataya? Kasi kadalasan nakikinig tayo sa payo ng mundo. Alam niyo po, hindi naman masama kung may mga kaibigan tayong ungodly, hindi mananampalataya. Hindi naman masama kung tayo ay humihingi ng payo sa kanila. Amen po. Pero, kung ang payo nila ay hindi base sa salita ng Diyos, huwag mong susundin. Amen po ba yan? So, pag hindi base sa salita ng Diyos, huwag mong susundin. Kasi, sa huli, mapapahamak ka. Ano sabi sa Bible? Sa paningin ng tao ay tama, subalit sa huli, ito pala ay kapahamakan. Amen po. So kung may mga kaibigan kayo na hindi mananampalataya at pag sila ay nagpayo sa inyo, kung hindi rin lang base sa salita ng Diyos, huwag yung susundin. Amen po. Sabi ko nga kanina, ano yung isang payo ng mundo? Follow your heart kahit mali. So, kung gawin yun, follow your heart pag alam mo ito ay tama. Amen po? Follow your heart pag alam mo ito ay legal, hindi illegal. Amen po? Tama po natin. So, sabi ko doon, in every decision you make, get godly advice. Sa bawat desisyon na gagawin po natin sa ating buhay, alam po, sa araw-araw, kinakailangan natin magdesisyon. Sa lahat ng ating mga ginagawa, kailangan po natin ng desisyon. Ano po sabi nun? Get godly advice. Mga po natin, ang piliin po natin, yung mga maka-Diyos na advice, yung advice na alam po natin na hindi ka mapapahamak. The latest trending. Kung minsan,
ito yung trending eh. Ito yung susundin ko. Dito ako susunod. Kasi ito yung trending. Ito yung uso. Sabi doon, don't get that advice. Don't follow the advice of the crowd. Ito yung majority eh. Kaya doon susundin ko. Ito yung majority eh. Kaya dito ako. Alam niyo kapatid, pag yung majority na yan ay hindi ayon sa salita ng Diyos, huwag mong susundin. Dahil mapapahamak ka dyan. Amen? Alam niyo po si Elijah, bago nakagawa ng himala ng Diyos sa buhay ni Elijah, ano ang sabi doon? Si Elijah ay tinawag ng Lord na pumunta sa kuweba ng kanin sa isang sapa doon. So, anong ibig sabihin nito? Sabi po ng Panginoon, doon, sabi niya, sa lugar na yon, padadalhan kita ng iyong makakain. So, kaya doon sa lugar na yon, nag-iisa si Elijah, at ang nagsusupply sa kanya ng pagkain ay yung uwak. So, yung nagsusupply ng pagkain sa kanya, hindi natin alam kung paano dinadala ng uwak yung pagkain kay Elijah. Pero yung sabi sa Bible, yun ang nagdadala ng pagkain kay Elijah. Siguro may panahon na nagugutom si Elijah, ang tagal naman ng uwak magdadala ng pagkain. May mga ganong marahil na sitwasyon. Pero sabi doon, lumipas ang maraming araw na nakasurvive si Elijah. Bakit? Sinabi ng Panginoon eh, dinala siya doon eh. So anong ibig sabihin ng bagay na ito? Si Elijah, para siya magamit ng ating Panginoon, para makakilos at makagawa ng maraming himala sa kanyang buhay, kinakailangan ni Elijah na mahiwalay doon sa crowd. Ganon din po sa atin. Mahalaga po na yung isip natin ay mapuno ng salita ng ating Panginoon. Amen po. So sabi nga, don't follow or don't get the latest trending. Ito yung trending. So pag hindi ito ayon at hindi ito base sa salita ng Panginoon, huwag kang sumunod sa trending. Huwag kang sumunod sa kung ano yung sinasabi, kung ano yung pinapayo nito. Amen? Sabi nga, baka don't follow the advice of the crowd. Kung ito yung sinasabi ng mundo, ng marami, ito yung majority. Kung hindi ito base sa salita ng Panginoon, huwag susundin. Amen po ba? So, one of the best ways to have a blessed life, surround yourself with people who gave godly advice and wisdom. Sabi po doon, a blessed and joyful life means you are surrounded with people who gives godly advice and wisdom. Gusto niyo ng pinagpaalang buhay? Gusto niyo ng masayang buhay? Sabi po doon, surround yourself with people who gives godly advice and wisdom. Mapapasaya ang journey mo sa buhay bilang sa mananampalataya. Sabi doon, people who knows the Word of God. Yung mga tao na alam nila ang salita ng Diyos. And not just knows, kundi yung pinamumuhay nila ang salita ng Diyos. Hindi lamang alam nila ang salita ng Diyos. Kasi maraming tao alam nila ang salita ng Diyos. Pero, ang problema, ipinamumuhay pa nila ang salita ng Diyos. So sabi doon, ang susundin mo, isusunod mo sa iyong sarili. Sabi doon, yung mga tao na alam ang Word of God at nakikita mo na ito ay kanilang pinamumuhay. Amen po. Kasi maraming tao ngayon, alam nila ang Word of God, magaling sila sa Word of God, pero hindi nila ipinamumuhay. Huwag mong pakinggan. Amen? Ang pakinggan mo yung kahit konti ang alam niya Word of God, pero nakikita mo, ipinamumuhay niya yung salita ng Diyos. Yun ang mga tao, sabi ko doon, ipaligid mo sa iyong buhay. Amen po? Naintindihan niyo po ba?
choose or associate yourself with the right people. Mahalaga po kasi ito. Piliin po natin yung mga taong makakasama natin, lalo na po sa journey ng buhay bilang sa mananampalataya. Kasi pag ang kasama mo sa journey ng buhay ng mananampalataya ay yung mga taong alam nga ang salita ng Diyos pero hindi pinamumuhay, hindi ka magiging masaya sa journey mo bilang sa mananampalataya. Ewan ko ba? Pero kung ang mga kasama mo ay yung mga tao, nakikita mo, pinamumuhay nila ang salita ng Diyos, nakaroon ka ng kasalanan and joyful life. Nakuha po natin. Alam niyo po, maraming tao nagkakamali dahil sa mga mali sinasamahan nila. May mga pananampalataya mainit noon at ngayon malamig na. Bakit? Kasi mali yung kanilang mga sinamahan. Maraming mga mananampalataya na ang sigasig dati. Kaya lang, nung mapagsama doon sa mali tao, nawala na yung alam na. Pero din, kumisan, may mga tao rin pag nakapag-asawa ng hindi mananampalataya, nakawala na rin sa Lord. Pero alam niyo po ba? Gusto mo ng blessed life, gusto mo ng joyful life, walang ibang magbibigay niyan, kundi ang ating Panginoon. Amen ba? So yun po yun. Kung bakit maraming mga tao hindi masaya sa kanilang journey bilang sa mananampalataya. Kasi una-una, sabi doon, hindi po nila pinapaligiran. Hindi ang nakapaligid sa kanila ay mundo, hindi po ang mga tao na makilala sa Panginoon. Yung may mga godly advice and wisdom. So kung gano'n, ano yung dapat po natin gawin? Hindi na maalis yan eh, nandiyan na yun eh. Sabi doon, sa verse 2, says, deeper with your faith, value the word of God. Kung may mga kaibigan ka, kasama ka, hindi na rin maiwasan eh, mga kaibigan mo na ngayon eh, mga kasama mo na ngayon eh, nandiyan na yan eh, hindi mo lang pwedeng alisin sila sa buhay mo. Ano gagawin mo? Deeper with your faith, value the word of God. Pahalagahan mo pa rin lagi ang salita ng Diyos. Amen? Kasi may mga tao na kung minsan ilalayo ka sa Lord. May mga tao kung minsan, may mga kaibigan tayo na instead na malapit ka sa Lord, ilalayo ka nila. Pero instead, nailayo ka nila, dalhin mo sila sa Lord. Amen ba? Sa mga kabataan, lalo na, darating ang panahon, may mga makikilala kayo. May mga kaibigan kayo na pwede maging daan para ilayo nila kayo sa Lord. Pero tandaan nyo ito, pag dumating yung mga ganong panahon na may makilala kayo, along that journey nyo bilang sa mananampalataya, dalhin nyo sila sa Lord. Amen? Kasi pag ang isang tao na hindi pinapahalagahan ang salita ng Panginoon, walang gagawin yan kundi pintasan ang kanyang kapwa. Amen ba? Walang gagawin yan eh. Walang gagawin yan kundi magsalita ng mga hindi magaganda sa kanyang kapwa. Ang isang tao na hindi pinapahalaga ng salita ng Panginoon, hindi niya binavalyo ang salita ng Panginoon, laging
Nakasimangot yan. Pinuno yung katabi. Kung nakasimangot siya, ayan. Ayan. Buti na lang wala dito, ano. Ewan ko ba? Naintindihan ko ba natin? Pero ikaw, authentic Christian, lagi kang may ngiti. Lagi kang may pusong nagpapasalamat. Amen po ba? Yan. So sabi nga, Christians should be the joyful and blessed people in the world. Ano ang problema? Kaya mo pa rin kumiti. Why? Because ang kasama po natin sa journey ay ang Diyos at ang mga tao na naniniwala sa Panginoon. Amen? One thing more, we are forgiven. Tandaan po natin, we are blessed because we are forgiven. Kasi patungo tayo sa kapahamakan. But dahil po sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, karoon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang yun. Why we are blessed? Because God is with us. Masaya ka ba na alam mo kasama mo ang Lord? Amen. And God is good. Amen? Sabi nga, all the time. God is a good God. Ang Diyos ay mabuting Diyos. Whatever your situation is, whatever situations comes up, laging mabuti ang Diyos. Amen po? Kung napakinggan niyo po yung exhortation kanina, medyo hindi lamang po binanggit ni Eileen kung ano yung kanyang pinagdaanan. O sa mga nanay at tatay, alam niyo, pag nanonood kayo ng telenovela, nanonood kayo sa YouTube, or nanonood ng mga vlog, meron kang natatandaan. Tama ba? May natatandaan kayo eh. Kaya nga nakikikwento niyo kung minsan eh. So ganun din dapat sa Word of God. Pag nakinig ka ng salita ng Panginoon, dapat meron ka rin natatandaan. Pag ikaw ay nagbasa ng salita ng Panginoon, dapat meron ka rin natatandaan. Amen po? Hindi yung di ba? Normal yun. Pag nanood ka, may matatandaan ka. May mga punchline ka na matatandaan. Pag nanood ka sa YouTube, pag nanood ka sa telenovela. How about pag nakinig ka ng Word of God? Meron na po akong tanong. Last Sunday, ano po yung hashtag na sinabi ko dito? Natatanda niyo po ba? Sino pong nakakatanda? Ano yung hashtag natin last Sunday na sinabi ko? Natatanda niyo po ba? Ha? Sino nakakatanda? Pagkataas na yung kamay kung natatandaan niyo. Ayun, si Len. Bukod sa kanya, meron pa ba nakakatanda? Ano yung hashtag na sinabi ko? Last Sunday. Wala na, no? Sa side nito, may nakakatanda ba? Yung sinabi ko last Sunday. Ito yung hashtag today. Sabi ko nung Sunday. Pero dito, wala. Dito, wala rin. Sayang. Nakaready pa naman ako magbigay ng gift. Ayun, dahil may gift na. Ayun, si Rosa, si Christine. Yan. Ano nga yung Christine? Ayun, I'll be there. I'll be there. Ano ba yung sabihin? Kung kailangan mo ng panalangin, nanghihina ka, sabi isang message lang, isang chat lang, I'll be there. Kasi I am ready para tulungan kayo. Kasi yun yung aking calling. Sabi ko nga,
meron akong gampanin sa buhay nyo at meron din kayong gampanin sa ating buhay. Amen. Kaya, I'll be there. Tinatawag ni Sister Lisa few days ago, sabi sa kanya, I'll be there. Huwag kang mag-late na Sister Lisa. Chat si Elsa, I'll be there. Sigurado pupunta. Susugod talaga kami doon. May kasama pa. So hindi lang sa mga ganon, kahit sa mga problema, nandiyan po kami mag-asawa, we will be there. Kung kinakailangan. Amen? Kung kinakailangan, samahan ko kayo. Hello? So ganon din po. So dapat, kung nakinig tayo, nanonood tayo sa YouTube, nanonood tayo ng mga vlog, meron tayong mga natatandaan, kaya mayroong dumaan sa timeline ninyo, mayroon kayong natatandaan, gano'n din sana. Pag narinig nyo ang Word of God, nakarinig kayo ng Word of God, pag nagbasa kayo ng Word of God, ay meron kayong matandaan. Why? Kasi ang taong may pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay ang taong may kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Ang taong merong mga salita ng Panginoon, ito yung tao na mag-i-enjoy sa journey niya sa kanyang buhay bilang sa mananampalataya. Ay, kung hindi ka nag-enjoy sa journey mo, puro problema, puro challenges. Kasi nandun lagi ang attack ng kaaway. Sasabi ng kaaway, ay ito, walang word of God sa puso niya. Atakihin ko ito. Madali ka lang mawalan ng pag-asa. Yung taong nagpapalaga sa Word of God, pag may problema, nakikita. Pag mayroon siya problema, nakikita niya ito. Ito ang isang opportunity. Dumating na ba sa punto na nagkaroon kayo ng problema? Pwede personal, mabigat na problema. Dumating ba sa isip nyo na, wow, another opportunity? Pero po ba gano'n? Ganun po ba kayo mag-isip pag may mga challenges at problema sa buhay? Another opportunity? O tinatanong nyo ang Lord, bakit? Si David, pag dumarating yung problema sa kanyang buhay, ang isip niya, another opportunity. Yan po. Ganun ang isang tao na meron pagpapahalaga sa kanyang buhay. Sabi nga doon, you may see problems in life, but you can also see opportunity that God is bringing into your life. Bakit ka binibigyan ng Lord ng problema? Opportunity yan. Kasi meron prepare ang Lord para sa iyong future. Amen? Pag may challenge ka, sabi nga, opportunity ito. Lord, alam ko, meron kang inihanda para sa akin. Hello? Sabi ko doon, kaya hindi hadlang ang kahirapan para hindi mag-enjoy sa iyong journey. Kung isa tayo, nararamdaman natin, parang ang hirap ng buhay na. Pero sabi doon, hindi hadlang yun para hindi ka mag-enjoy sa iyong journey. Alam mo po dito sa ating talminan, ilang damang naman po dito yung masasabi natin maalwan yung kanilang buhay. Pero siguro sabi natin 50-50. Hindi naman ganun kaalwan ang buhay po natin. Pero hindi hadlang yun para hindi tayo mag-enjoy sa ating journey. Amen po. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi ka magtagumpay. Hindi hadlang ang kahirapan para hindi ka mag-enjoy sa journey bilang sa mananampalataya. Amen po ba? Why? Because sabi ng God will do something great in your life. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay gagawa ng mga malalaking bagay sa buhay po natin? Just enjoy. Yung akong pinakita ko kanina,
sabi doon, nagta-travel siya, tapos dalawa yung mga kasalubong niya. Tinatanong ko, sino ba yung tama at sino ba yung mali doon? Yung bang nakailaw ang mali o yung isang malaki masasalubong ng driver? Kung isang ganun po, nalilito tayo, pero hindi ka malilito kung ang susundin mo ay ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? And last, sino po yung driver doon? Ganun ba? So God will do something great in your life. Amen po ba? Then sabi mo doon, Philippians chapter 4 verse 13, kung tayo magwawakas, I can do all things through Him who gives me strength. Nanghihina ka ba? Ngayon, nawawalan ka ba ng pag-asa? Yung bang hinaharap mo parang hindi mo kaya, parang walang pag-asa, parang under ka na, parang malabo, parang hindi ko kaya. Tandaan natin, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Kung minsan dumarating, bawat isa dumarating din po sa ganong sitwasyon na nanghihina, nawawala ng pag-asa. Sabi nga doon sa exhortation natin, may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa. May mga pagkakataon na tayo ay, sabi doon, nanghihina. Tandaan po natin, I can do things through Him who gives me strength. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesus. Anong palalayanan natin? Alam niyo po, pag ikaw yung taong nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, ano man yung mabasa mo sa Bible, gagawin ito ng Diyos sa iyo. Amen? Pag sinabi ng Lord, mabasa mo, I'm your healer. Ang Diyos yung ating manggagamot. Nabasa mo yung panampalatayanan mo kasi gagawin niya yun sa iyo. Amen? Kaya nga sabi ko, mahalaga meron tayong natatandaan sa mga hulugan. Meron tayong natatandaan sa mga mensahe natin naririnig. Kaya paglabas ninyo, tatanungin kayo ng diabo, ano ang natatandaan mo sa mensahe? Tanong niya yun, pag wala kang masagot, victim ka. Amen? Victim. Pero pag may natandaan ka, iwasan ka, lalaiwan ka. Nananakot lang naman yun. Amen po? Sabi nga, kaya mo gawin. Ano man ang sitwasyon mo? Ano man yung kinakaharap mo? Nanghihina ka man, nawawala ka man ng pag-asa. Bibigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon Jesus. Amen? So tayo kung lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. At habang tayo po ay nagdadala ng ating mga kaloob sa harapan, awitin po natin ang awitin ito na mula sa ating mga puso. Kagandahan mo ay pag-asa ng pag-ibig.
Panginoon. May mga pagkakataon na yung saya, yung sigla ay nawawala po sa amin. But salamat sa Panginoon dahil ipinakita po sa amin kung ano ang dapat po namin gawin. Na kami, Panginoon, ay hindi makikinig sa turo ng mundo ito. Bagkus, Panginoon, ang susundin po namin ay ang iyong mga salita. Dahil alam po namin, Panginoon, sa iyong mga salita, doon po, Panginoon, napupunan ang lahat ng aming mga longing, ng aming mga puso. Sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, doon lamang po matutugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat po at nakilala ka namin. Salamat po, Panginoon, at ang bawat isa na narito ay tinawag po, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo po na sa umagang ito, ang mga salita mo ay matalim sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. At ito po ang aming magiging sandata upang kami, Panginoon, ay magtagumpay sa lahat ng aming gagawin. Upang kami, Panginoon, ay mamuhay na may kagalakan. Lord, thank you so much sa iyong paalala. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At hayaan mo po, Panginoon, ng bawat isa na narito ay makapala ng iyong mga salita. Purihin ka, sampahin ka. I-bless mo rin po, Panginoon, ang mga kaloob na dala po ng iyong mga anak, ang mga ikapo, Panginoon. Multiply mo po, Panginoon, ang kanilang mga anak buhay, ang mga offerings, Panginoon. Ibalik mo po ito sa kanila, Panginoon, ng higit sa kanilang inaasahan. Thank you so much, Lord, sa kanilang mga sa binibigay mo po para sa kanila, na ito po, Panginoon, ay kinikilala nila na mula sa iyo ang biyaya ito. Thank you so much, Lord. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo ngayon po sa Sunday, manatili po tayo mga tayo para po sa ating pong komunyon. At habang tinutulog po yung mga elemento, tayo po ay umawit para sa Lord. Sa
Jesus. Nais ko lamang pong basahin ang sinulat po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. At habang hawak po natin ang mga elemento ito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoon Jesus ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo. Sa saglit tayo po ay magulay-gulay. Panginoon, loobin mo po na kami maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong aral na iniwan sa iyong mga lagat. Ang pagpira-piraso ng tinapay na simbolo ng iyong katawan at pag-inom, Panginoon, sa salo, katas ng ubas na simbolo ng iyong dugo. Loobin mo po, Panginoon, na kami maging karapat-dapat at kung meron kang masumbungan, Panginoon, sa aming mga puso na hindi po nakalulugod sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, ay amin pong hinihiling sa iyo na kami ay iyong patawarin, kami ay iyong linisin. Lord, at hayaan mo po, Panginoon, na mga elementong hawak po namin, ang tinapay at katas ng ubas, ay magbigay sa amin ng kalakasan, kagalingan ng aming mga katawan. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, sambahin ka, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Taas po natin ang tinapay sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. Sa pangalan ng Jesus, sama-sama na, sabay-sabay natin isubo. Taas po natin ang kopang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay. Sa Diyos na nagbigay ng kanyang buhay. At sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Maging pagpapala nawa ito at higit sa lahat kagalingan ng anumang uri ng ating karamdaman. Sa pangalan ng Jesus, sabay-sabay ko natin ito. Okay, palakpan po natin ang Panginoon at ako'y makakapagpunan. Ayan. Bago po tayo mag-hiwalay, mga ilang announcement po sa prayer meeting po natin ay Wednesday. Tapos mamaya yung prayer meeting ng mga kabataan o mga kabataan kasama ng mga worship team. Mahalaga na makasama namin kayo. 4 o'clock para hindi ganun kainit. Okay po? Then prayer birthday celebrant natin yung Friday si Elsa. Yan, si Elsa ay 27. At itong week na yan si Hana yata. Si Hana at si Erika. Anyway, close naman sa Sunday yun eh. Sa Sunday na lang natin pag-pray si Hana at si Erika. Okay po, bukod po sa kanila, meron pa po bang may birthday ngayon? Itong week na ito? Wala na? Okay. So si Hana sa Friday, si Erika ay Saturday. So sa Sunday na lang natin sila mag-pray. So mahalaga din kasi yung ipapanalangin po yung pag dumarating yung ating kaarawan. Kasi ito po ay isang
pagpapala ng ating Panginoon. Kaya tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Basta may anniversary daw po ng mama at papa niya po bukas. Ayun din po. Mary. Mama po niya pa. Si Algira, ano pangalan ng tatay? Jerry po, Jerry. 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 Yan, Jerry. Joel pala yung nasa Rizal. Okay, sige tayo po yung manalangin. Father God, once again, thank you so much na ikaw ang aming Diyos na pinaglingkuran. Ikaw ang Diyos namin sinamba ngayon sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa iyong mga salita namin pong napakinggan na nawa ito po ay aming matandaan upang sa paglabas mo namin dito sa bahay ito ay maging matatag po kami. Kami po Panginoon ay maging masaya para po sa journey namin pong tatahakin bilang isang mananampalataya. Kung may mga challenges man, Panginoon, may mga problema man, Panginoon, alam po namin, ito ay isang opportunity upang i-level up po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Kaya dalangin ko po na wala pong mag-give up, Panginoon. Bagkus magpapatuloy po ang bawat isa dahil pagpapalain mo po, Panginoon. Lord, sa mga anniversary, Panginoon, thank you so much, Lord, sa anniversary po ng mama po ni Mary Jane, Almira, Jenny, thank you so much, Lord, sa panibagong taon ng kanilang pagsasama. Hindi man po namin sila nakakasama, but we pray, Father God, na dumating din yung panahon na sila ay makakilala sa iyo. Dalangin po namin na lalong ang po, Panginoon, pagpalain ang kanilang pagsasama, i-bless ang kanilang mga plano, Panginoon, at higit sa lahat, ikaw ang kilalanin nilang Diyos, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, salamat din po sa nakaraang birthday ni Elsa. Thank you so much, Lord, sa buhay ng aming kapatid na ito na nagpapatuloy na maglingkod sa iyo, na binibigay po niya, Panginoon, yung kanyang extra mile upang ikaw ay paglingkuran. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na sa panibagong taon na binigay mo sa kanyang buhay, ay maranasan po niya, Panginoon, yung kanyang mga plano, yung kanyang mga pangarap. Tulungan mo po siya, Panginoon, na maabot, Panginoon, ang kanyang mga plano at pangarap sa buhay. Lord, dalangin po namin para sa kanyang blessed life, fruitful life, at higit sa lahat, marami pang taon ang ilagdag mo sa kanyang buhay. Lord, sa umagang ito, you are our healer, Panginoon. Sa mga may karamdaman, I pray, Father God, ang kagalingan ay dumaloy sa bawat isa sa kanila sa pangalan ni Jesus. I speak healing right now in the name of Jesus. At Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa mga nagtatrabaho, Panginoon. I pray, increase and promotion para po sa kanila. Sa mga nagninegosyo, Panginoon, I pray, mag-multiply ang kanilang mga negosyo, kanilang mga hanap buhay. At sa mga nagsasaka, Panginoon, Lord, we pray, ang ulan na dumaloy po, Panginoon. Alam po namin, wala pong imposible sa iyo. Kaya mo po, Panginoon, gawin ang lahat ng aming mga kahilingang panalangin. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay Diyos na mabuti at Diyos na nagmamahal sa bawat isa. Lord, sa mga estudyante, sa mga kabataan, dalangin ko po, Panginoon, at bigyan mo po sila ng extra wisdom, Panginoon. Makatapos po sila sa kanilang pag-aaral at higit sa lahat, makahanap po ng magandang trabaho, Panginoon. At Lord, sa mga naghahanap ng trabaho, di ko kayang itago galak ng puso kong ito. Pag-ibig mong tapat, laging hinahayag, O Diyos. Whoa. Ang awit ng puso ay labis na pag-ibig mo. Dahil sa biyaya mo, katwiran ko'y hindi maglalaho. Ang papuri ko'y sa'yo, la-la-la-la-la, yan lagi ang awit ng puso. Kapayapaan ang tugon sa
isip kong gulong-gulo. Pusong may pagkabag, pinalayang ganap o Diyos. Ang awit ng puso ay ang lalalabis na pag-ibig mo. Na dahil sa biyaya mo, nagwiran ko hindi maglalaho. Ang papuri ko'y sa'yo, la-la-la-la-la, yan lagi ang awit ng puso. La 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 la. La 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 la. Ang awit ng puso ay ang lalalabis na pag-ibig mo. Nang dahil sa biyaya mo, katwiran ko'y hindi maglalaho.